Isang makahulugang tingin lamang ang itinugon nito. Pagkatapos ay tahimik nitong ipinagpatuloy ang pag-inom ng kape. Hindi naman siya nag-urirat pa. Wala rin siya sa mood magdaldal. Kamusta naman kayo ni Dr. Benapas? Pagkuhan ay tanong nito. He was not looking at her. Sa sariling refleksyon ng kape ito nakatingin. We're doing fine, I guess. Sandaling namayani sa kanila ang katahimikan. Philip, are you depressed? Tanong niya maya-maya. Mukha kang bloodhound sa itsura mo. Broken-hearted ka ba? She teased him. Nakita niya ang paggalaw ng Adam's apple nito. He was about to speak, but decided against it. Umiling lang ito. Tell me, are you in love with my sister? Naninimbang na tanong niya. Sarkastiko itong tumawa, saka umiling. Inisang lagok nito ang natitirang kape. Another cup, please. Kinuha niya ang teacup at saucer nito. Bago tumayo ay nagsalita muna siya. Kung mahal mo siya, dapat hindi mo hinahayaang maagaw siya ni Denzel sa'yo. Nakuha pa niyang ngumiti. May kutob lang siyang lumabas iyon na tabingi. After all, di hamak naman na mas gwapo ka sa pinsan mong iyon. Nagagwapuhan ka sa akin? Waring hindi makapaniwalang tanong nito. Tumayo siya. Oo naman. May kamukha kang ang Hollywood star eh. Kaya lang, wala na yata siya ngayon. Nasa may kusina na siya nang matapos sa pagsasalita. Tell me about it. Malakas na sabi nito. Si Scott Bayo. Sabi niya nang makabalik. But he's not that gorgeous. Huwag kang magse-celebrate agad. Napailing ito, pero bahagya namang nakangiti. Pero nagagwapuhan ka sa akin. Carrie couldn't believe it. Here was the most attractive man she had ever met, asking for assurance that he was found handsome. Unbelievable. Palatak niya. Binobosohan ka nga namin ni Joe noon sa pool, di ba? Natawa ito. You have a way of lifting me up. Pahayag nito na nagniningning pa ang mga mata. I think I'm in love with you. Nasamid siya bigla. Hay nako, huwag kang magbiro ng ganyan, Felipe. Baka bigla kitang kalad ka rin papunta sa City Hall. Tumawa lamang ito. Her heart sank. Ang akala pa naman niya ay nagpapahaging lang ito. Gayunpaman, pinapanatili niya ang kilay sa fadjade. Afraid he'd suspect na apektado siya nang sinabi nito. Biro lang pala iyon. Just kidding. Bawi niya. Hindi kita pwedeng pakasalan. Napakanutnoo ito. Bakit naman? Magkamag-anak ba tayo? May asawa ka na ba? High maintenance kang masyado. Can't afford ako. You know that? Muli itong napailing. Can afford naman ako eh. Anito sa half serious, half amused na tinig. E di ako na lang gagastos. Wala kang paproblemahin kahit isang kusing. I promise you. Pakasalan mo lang ako. Pakiramdam niya ay nalulunod siya sa isang dagat ng kaligayahan. She choked. Darn. Paano ba niya sasagutin ang mga sinasabi nito? Dinaan niya ito sa tawa. Sige, di pa kasal na tayo. How she wished it were true. Nagbeam ang mukha nito. Are you sure? Kailan mo gusto? Mama's in Bel Air. Pwede na kaming mamanhikan tonight. Ang lakas ng halakak niya. Kung umarte ito, akala mo'y totoong-totoo ang sinasabi. Dapat pala sa'yo'y artista, hindi hasyendero. With your looks, you'd have given Aga Mulak and Piolo Pascual a run for their money. May namutawing pilit ng ngiti sa mga labi nito na nauwi rin sa halakhak. Baka gusto niyong bumisita sa Tui this weekend.
Nakakainip mag-drive kung walang pasahero eh. Napatingin si Carrie kina Joanna at Philip. Pagkatapos ay pinagpatuloy ang pagbabasa ng copyprint pa lang niyang manuscript. Ini-edit niya iyon. Libre pa masahe, gwapo pang driver. Dagdag pa ng kanyang kapatid. So, why the hell not? Yayain mo ang ate mo. Sure, I'm going. Mabilis na sagot niya. Wika nga ni Joanna. Why the hell not? Libre pa masahe at gwapo ang driver. Why the hell not indeed? Uy, himala ah. Reaksyon ng kanyang kapatid. Hindi ako nakapunta sa ribbon cutting ceremony ng klinik ni Efren at ang daddy niya. Maikling paliwanag niya. Binalikan niya ang ginagawa, pero wala na roon ang focus niya. Imagination lang, kaya niya ang nakita niyang biglang pagkulimlim ng anyo ni Philip pagkabanggit niya sa pangalan ni Efren. Oh God, nagsiselos ba ito? Sana nga. Hindi na umimik si Philip nang ipahayag ni Carrie na kay Mimay siya tutuloy kung sakaling hindi pa pwedeng tirahan ang rest house ni Joanna. Nanatiling makulimlim ang anyo ng binata hanggang sa maibaba siya nito sa tapat ng bahay ng kanyang kaibigan. Hindi na niya ikinatwiran na anytime that week ay maaari itong manganak. Bahala ka, basta ako sa villa. Sabi ng kanyang kapatid. I feel like Prince is there. Ganito na lang, may phone naman si Mimay. Tumawag ka na lang kina Philip if anything okay, ha? Okay. Sagot niya bago tuluyang umibis ng skotse. Bye! Ni hindi siya tinapunan ng tingin ni Philip hanggang sa muli nitong pagtakbuhin ng sasakyan. Pero pagtungtong pa lamang niya sa bahay ng kanyang kaibigan, parang gusto niyang magpaalam kaagad dahil may mga bata. Walang katahimikan sa tahanang iyon. Not that she hated children. Ang ayaw lamang niya ay ang ingay. Writer that she was. Kuwan, dito muna ako dumaan. Nasabi na lang niya sa mag-asawang Mimay at Rodel. Nauna na si Joe sa farm na nabili niya. Matapos makipagkwentuhan over merienda, nagpaalam na rin siya sa mga ito. Inihatid siya ni Rodel sa Villa Fontalero. Parang napairap pa si Philip nang makita nito ang pagdating niya. Nililinis nito ang paboritong 60s models ng Bic. Oh, akala ko ba'y kay Mimay ka mag-stay? Baling nito sa kanya nang makaalis na si Rodel. I changed my mind. Sagot niya. Si Joe. Nasa flower farm ni Mama. Kumain ka na? Na-please naman siya sa concern nito. Oo, salamat. Tugon niya. Pwede mo ba akong ihatid sa farm ni Joe? Huminto ito sa ginagawa. Ako na lang ang maghahatid sa'yo. Hindi ka man lang ba tutuloy sa loob? Hindi na. Gusto ko na magpahinga. Hindi pa pwedeng pahinga ng rest house doon. Wala pang gamit doon. Sa Miyerkules pa i-deliver. May sahig naman siguro yung kahit papaano. Doon na lang ako mahihiga. Gusto ko lang namang magbasa hanggang sa makatulog. Mamayang pahapon pa ako pupunta kay na Dr. Benapas. Umiling lamang ito, ngunit hindi na nagsalita. Iniligpit nito ang mga ginamit at saka niyaya siyang sumakay sa pickup truck na nakagarahe roon. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik. Mabilis siyang sumakay roon. Pagdating sa log cabin, agad siyang na-impress. Nasa tabing batis pala iyon. Wow, beautiful. Bulong niya. Ang sarap sigurong mag-picnic. Nasa isip niya. Pero pagtingala niya, makulimlim ang langit. Sayang, mukhang uulan. Ang sarap pa naman sanang mag-picnic. Pagpasok sa loob ng cabin, hubad na hubad pa nga iyon. Maliban sa isang sofa na yari sa kawayan. Wala nang ibang gamit doon. May thermos din at ilang tasa, sa kagarapon ng kape at asukal na marahil ay sa mga karpenterong gumawa ng cabin. Kaagad siyang nahiga sa sofa. This is life. Kakaantok. Nanatiling nakatingin lang sa kanya si Philip. What's the matter with you? Hindi makatais na tanong niya rito. Bakit ka ba tingin ng tingin sa akin? Umasim ang ngiti nito.
May batas bang nagbabawal na bawal tungingin? Para ka kasing gago. Nako-conscious ako sa ginagawa mo. Tumalikod siya rito. Gago nga siguro ako. Dinig niyang paangil na sagot ni Do. Lumabas ito ng cabin. Naghintay lamang siya ng ilang sandali bago bumangon upang silipin ito sa bintana. Nakita niyang nakatalungko ito sa tabing batis. Mukhang may lalim na iniisip. Hoy! Bahagya itong lumingon sa kanya. Mukha pa ring absent-minded. Ano ba? May problema ka ba? Usisa niya rito. You're not being yourself lately. What's wrong? Everything. Bulong nito. She couldn't hear it pero marunong siya sa lip reading. Muli itong tumalikod at naghagis ng maliit na bato sa batis na lumikha ng mahinhing tampisaw. Naengganyo siyang lumapit din sa batis. Hinubad niya ang suot niyang sandals at ikinawkaw ang mga paa sa tubig. Kamukha mo na si Pilosopo Tassoy, sabi niya pagkuwan. Ano bang iniisip mo kasi? Muli itong bumato sa batis. This time, malakas na tampisaw ang nilikha niyon. I'm contemplating about happiness. Natawa siya. Ala, tutubuan ka na ng puting balbas at magiging kamukha mo na si Confucius. Pero hindi mo pa mabigyan ng katuturan ng iniisip mo yan. But I know what happiness is. Makahulugang wika ulit ito. It's this stream, the silence, the serenity, and someone you love. Napailing uli siya. Napasok ng smog ang utak mo. Huwag ka na ngang magpunta sa Manila. It's bad for your brain. Isang seryosong titig ang ibinaling nito sa kanya. Do you remember the old days, Carrie? When we still both live in this side of the world? Of course, how can I forget? Sabi niya na may mapaklang ngiti sa mga labi. Remember your pictures that I took? Saglit na kumutot ang noo niya sa pag-aalala. Pagkatapos ay napangiti siya. Naalala ko na. What happened to them? Na-develop ba? Oo naman. They were beautiful. Tumawa siya. Tinatablan din pala ako ng camera. I still keep them, actually. I can show them to you. Kung payag kang sumama pabalik sa villa. Of course, sasama ako pabalik sa inyo. How do you expect me to sleep here? Inilibot niya ang paningin sa paligid. Well, pwede rin. Why not? Wala namang hindi pwede sa mga Amazona, hindi ba? Sasagot na sana ito nang biglang kumiglat. Oh, Lord! Nahihintakutang bulalas niya. Otomatiko ang pagsugod niya kay Philip. Napayakap siya rito. She was afraid of thunder and lightning. Waring sinamantala naman nito ang pagkakataon. Inilingkis kaagad nito ang dalawang braso sa maliit niyang katawan. She could hear her heartbeat against hers. Then she felt him kiss her ear. Napapikit na lamang siya. Lord, if this is true, please let me sleep forever. Nang kumulog ng malakas, lalo niyang naisiksik ang sarili sa matipunong dibdib nito. Para siyang sisiw na nasa gitna ng ulan. Mabilis siya nitong ipinangko at nagsimulang bumuhos ang malalaking patak ng ulan. Sumilong sila sa cabin. They sat on a bamboo sofa. Then, in a flash, she was on his lap. Walang sabi-sabing hinalikan siya nito na sa mga labi. Kasabay ng muling pagkidlat sa kalangitan ang pagkalimot niya sa lahat ng bagay sa mundo. Nothing else mattered to her but the sweet savage kiss she was sharing with him. Nagawa nitong ihiga siya sa sofa nang hindi naghihiwalay ang kanilang mga bibig mula sa pagkakahinang. Then, his lips started their expedition. She arched her back when she felt his arm. Moist mouth touched the tip of her now bare breast. She let out a soft whimper when he beat the crown. Philip. Umungol ito. He was madman, and nothing would stop him from what he wanted to do
to her fresh body. Madilim na ang buong paligid. Waring galit ang langit sa bagsik ng pagpatak ng ulan. But these things did not matter anymore. Impit na napahiyaw na lamang siya when their bodies and souls finally became one. Pinigil ni Carrie ang pagsinghot. Bakit ba siya iyak ng iyak? The rain was still pouring madly at mataas na ang batis. Pasado 7:00 na sa relo niya. Hindi na ba tayo makakauwi? Tanong niya kay Philip. Hinapit siya nito sa baywang. Napahiga siya sa matipuno nitong dibdib. He kissed her hair once more. Not tonight. Tiyak na hindi tayo makakalampas sa putik ng daan pa uwi. Napalunok siya. Naiiyak na naman siya. Ano man ang mangyari, ano man ang kahinatnan ng kanyang kapusukan, alam niyang hindi siya kailanman magsisisi. This was all she had ever longed for. To be loved by Philip, kahit saglit lamang. Ang naganap sa kanila, it was something she would cherish for as long as she lived. Naramdaman niya ang mabining pagdampi ng dalawang daliri nito sa kanyang pisngi. Pinahid nito ang kanyang luha. Shh, tama na baby. Hindi naman kita pababayaan eh. Pangako nito. Tumango lamang siya. He would say that naturally. He was a gentleman. Ngayon, ako naman ang kakaladkad sa'yo para pakasalan ako. Pero, hindi sa City Hall, kundi sa simbahan. Nasuspindi ang paghinga niya. What did he just say? Ang cheap naman kasi ng proposal mo eh. Civil wedding. Patuloy nito. Ayoko nang walang basbas ng simbahan. May eskandalo si mama. Philip, ano ba sinasabi mo? Bago ang mga objections mo, pambabara, etc. Pigil nito. Pagsalitain mo muna ako. Gusto kong ilabas ang lahat-lahat ng nasa isip ko at puso. Tumahimik siya, feeling limp with mixed emotions suddenly engulfing her. Walang tigil sa pag-agos ng kanyang luha, para iyong ilog na walang katapusan. First of all, isang babaeng dahilan kung bakit hanggang ngayon ay binata pa rin ako. I could have gotten married so easily, kung hindi lang siya parang isang multong ayaw akong tantanan. Napahikbi siya. Kung sino man ang babaeng iyon, gusto niya iyong dikdikin ng pinong-pino. Philip, I don't need to hear this. Shh! Saway nito sa kanya, sabay yakap sa kanya ng mahigpit. Remember when Mama and Papa sent to you? Nung nagka-trouble ka with Tekla and Gina? Well, hindi dahil sa pagsusumbong ng dalawang iyon kaya ka kinausap ng mga magulang ko. Tiningala niya ang mukha nito. Nagtatanong ang mga mata. But you were right. Sinesentensyahan ka nila noon. Ngumiti ito. Ang verdict ni Papa, you will be the perfect wife for me someday. At dumating na ang someday na iyon. Philip? Yes, Caroline, darling. Sinabi ko kay na Papa na gusto kitang ligawan. Aaminin ko, I wasn't that serious at first. Gusto lang kitang turuan ng leksyon. Pero malay ko bang hindi ka lang pala Amazona. May sa engkanto ka rin pala. Ewan ko kung paano mo nagawa pero inangkin mo ang buong puso ko. Of course, Mama was jealous of you. Ganun naman talagang mga ina. I also had to send your pictures to my sister in the States. Along with your profile, para lang tulungan niya akong kumbinsin si Mama na ikaw ang babaeng para sa akin at hindi ang mga anak ng kung sinong amiga niya. But she had a change of heart nang makilala ka niya ng lubusan. Ngayon nga'y, dalawa kaming in love sa'yo. In love? Did he say in love? But tell you what, patuloy pa nito. Nag-give up na rin ako. Ang tagal mong nawala. At nang bumalik ka, ibang-iba ka na. Tumatanda na ako. Pero, ewan ko ba, hindi ko magawang ibaling sa ibang damdamin ko para sa'yo. I tried. God knows I did. But I always failed. Ginayumang mo nga yata ako eh.
Kinurot nito ang baba niya at natawa nang makitang pikit na pikit siya. Hilam sa luha ang buong mukha niya. Gusto niyang dumilat pero takot siyang ibuka ang kanyang bibig. For all she knew, panaginip lang pala ang nangyayari at pagmulat niya ay biglang naglaho ang lahat na parang bula. Napapangitan ka na ba sa akin ngayon? Porke ba naisigo ko na sa iyo ang aking bataan? Biro pa nito. Bakit ayaw mo kong tingnan? Singhot lang ang itinugon niya. Aba, at may Amazona rin palang crybaby. Tumawa ito at hinilakyan siya sa may labi. O baka naman, namimiss mo lang si Pipo. I'm sure Maya would take care of him. Sabi kasi ni Jo, si Maya ang biological mother ni Pipo. Sa kabila ng pagsinok-sinok, natawa siya. Lumilat ka nga, para kariyang nagdarasal ng Santa Clara. No need, sweetheart. Even without her help, kaya kitang bigyan ng 1 dosenang kuting. Chikiting pala. Noon siya nagmulat ng mga mata. Then, she touched his cheek. Hindi ka naglaho? Sabi niya na umiiyak na naman. Hindi ka apparition. Hindi ka isang panaginip. Natawa ito. Silly. Of course I'm real. Here, touch me. Iginaya nito ang kamay niya sa ibaba ng puso nito. Oh, real diba? Real and alive. Napasinghap siya sa pagtawa. Alive ba yan? Bakit may rigor mortis? Ngumisi ito pagkatapos ay pumurmal. Si Efren nga pala. Ha? Ungol niya. Napapikit muli siya. Gusto niyang namnaming maigi ang bawat sandali sa piling nito. Efren? Efren who? He's not your boyfriend, right? Umiling siya. Naalala tuloy niya si Mena Lady. Siya naman ang nagtanong. Yung babaeng kasama mo sa restaurant? Ah, yun. Wala yun. Sekretarya ng kaibigan ko. Hiniram ko saglit dahil nagahol ako sa time. Hindi na ako nakahanap ng ibang makakaray sa pag-ispay sa inyo ni Efren. Napasimangot siya. Sabay hampas sa balikat nito. Then she realized, ganoon siya kamahal ni Philip, if that was the case. Ngumiti siya at hinalikan ito sa liig. But you know what? It hurts me more to believe that you were in love with my sister. Hindi mahirap paniwalaan eh. Jo is a lot prettier than me. Ako, Amazona. Kaari, baby. Ito ang isaksak mo sa kukote mo. You're the prettiest organism God ever created. End of the story. And I am the luckiest, cause He gave you to me. I hate you, sabi niya sa pagitan ng pag-iyak na naman. Ang tagal kong umibig sa'yo. Noon pa. Noong pa. Maybe since I was 3 feet tall. Oh. He was fascinated. Talaga? Parang paslit na tumango siya. Sunod-sunod. Nahulog pa nga ako dati sa puno ng kaimito nung minsang bosohan kita sa pagsuswimming mo sa pool. Aniya na biglang napangisi. Ang sexy ng suot mong trunks noon. Tandang-tanda ko pa. British flag ang design. Hay. Napapikit siya sa alaala. Sandali itong natahimik. Tila inaabsorb ang narinig. Saka pa lang itong umisi at muling nagsalita. Kung ganun di kilig na kilig ka nang hinalikan kita noon sa may backyard. Nagmaang-maangan siya. Hinalikan mo ba ako noon? Namilog ang mga mata nito in disbelief. Come on now, Caroline. Don't tell me. Napangisi ito nang makitang nagpipigil siya sa pagngiti. Sige na nga, ipapaalala ko na lang sa'yo. He kissed her. At hindi lang ang kanilang first kiss 10 years ago ang nirinak nito, kundi maging ang kagaganapan pa lang na una nilang pagniniig. But anyhow, it all seemed brand new, yet so familiar. The kiss,
the touch, and the love.